Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario, and for the first time, I'll be doing 2 videos in one day. Kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo noong isang araw at hanggang kanina, mabilis ang mga susunod na mga pangyayari. Kaya sabi ko, kumapit kayo. And just as I was doing that video about the revelation ng mga diskaya tungkol sa mga sangkot dito sa pagnanakaw dito sa flood control projects, biglang-bigla nagpalit ng Senate leadership. Si Tito Sotto na ang presidente ng Senado. I will not lie to you, I also did not expect that to happen this soon. I was so excited about sa testimonya ng mga diskaya, and I didn't even know until mga around 2 p.m. na si Tito Sotto na pala ang bagong Senate President. Ano nangyari? Ano ang epekto nito sa impeachment? Yan ang tanong ng marami. Mangyayari pa ba uli ang impeachment dahil umupo na si Tito Sotto bilang Senate President? Well, the impeachment is dead. Kahit na anong gawin ni Tito Sotto, wala na siya magagawa dito. Hindi niya na kayang buhayin ang impeachment. Ang optics nitong pagpapalit, yung larawan ng pagpapalit ng Senate President pagkatapos na mag-testify ang mga diskaya, is not very good for this majority. Masama po ang larawang ipinipinta nito. Kasi pagkatapos mai-reveal ang mga tamang pangalan na inaabangan ng mga tao at meron ng magtetestigo na mag-uugnay kay Martin Romualdez doon sa pera na kinukulimbat dito sa flood control project at kay Zaldico, biglang-bigla pinalitan mo ang Senate President at pati ang komposisyon ng Blue Ribbon Committee. At ang i-appoint mo, inupo nila ngayon na Blue Ribbon Committee Chairman, si Riza Hontiveros. Well, ang pagtitiwala ng tao kay Riza Hontiveros na gawin ng tama dito sa investigasyon na ito ay napakababa. Tingin ko, hindi niya talaga seseryosohin itong investigasyon na ito. Seseryosohin niya ito to switch the investigation patungo muli sa mga Duterte. The sad part of it is that ang mga diskaya na will be in limbo. They don't know kung yung kanilang revelation will be taken seriously now by the new Senate leadership or kasama sila sa mga ibabaon sa limot ng Senado. Sana nga po hindi mangyari ito. Kasi doon sa House of Representatives, malinaw na sinasabi ni Ridon, kaya hindi nila ipapatawag si Zaldico at saka si Speaker Romualdez ay sapagkat ang iniimbestigahan nila ay yung implementasyon ng proyekto. Implementasyon ng proyekto. At doon daw nagmula ang nakawan. But the problem is, ang kaguluhan sa flood control projects did not start with the implementation. Doon pa lamang sa pag-budget dito, pag-release ng pera, at dito na nangyari ang pagnanakaw, yung pagkuha ng mga congressman ng porsyento nila doon sa mga proyektong inilatag sa pamamagitan nito mga flood control projects ito. Na sinasabi nila diskaya, tinatabasa na agad ng 25%, kapunta pa lamang sa speaker, kina Zaldico, at sino pang mga congressman, mga DPWH officials. Hanggang nga, papasok ka na nga doon sa sinasabi ni Mayor Magalong na 30%. Pero hindi daw yan iimbestigahan ng House. Yan ang sinabi nila. Eh bakit pa kayo nag-iimbestiga dyan? Niloloko nyo na lang yung taong bayan. At sana itong Senado na ito, malalaman natin kung kagaya ng House, ay mag-a-attempt sila na lokohin na rin lang tayo. Finally, the truth is coming out. And this administration is really in desperate mode. Talagang they're really moving heaven para lang mapigilan ang paglabas ng katotohanan dito. You know why? Because the moment the name of Zaldico and Speaker Romualdez has been mentioned, malapit ka na sa Malacanang. Kasi it's impossible for Malacanang not to know. Dahil sila ang finally nag-a-approve ng budget. Kahit na yung 2025 budget ay
corrupt daw, the most corrupt budget, but it was signed by the President. 24 budget was also signed by the President. 23 budget was also signed by the President. At lahat ng mga insertions naroroon sa lahat ng budget na yan. Tapos sasabihin mo, wala akong alam dito. Ang maganda po nito, kahit na nga po wala na sila Senator Marcoleta dyan at the helm, pwede pa rin po sila mag-participate sa Senate Blue Ribbon Committee. And ang problema lang dyan, because the committee chairman cannot dictate, sino yung mga ipapatawag nila at anong gagawin nila doon sa mga ebidensya na makakalap, baka mawalan din ng saysay itong investigasyon na ito. Well, ang mahalaga dyan is that the people already know at tayo ay nakabantay. Marami pa silang gagawin at hindi pa tapos itong mga sarswela na ito ng panggugulo sa mga tao. Sinabi ko sa inyo kanina, merong nangyayari. Ito ngayon kay Garma. At dapat gagawin ko yan on a separate video. But now, I think it is important for the people to know that, in my opinion, si Garma ay bumalik dito sa Pilipinas ngayon at this time para maging distraction also dito sa flood control. Now, they're gonna switch up the story back to the Dutertes. Babalik tayo doon sa drug war. Plan A nila kasi, yung PI, People's Initiative, didn't work. Pumalpak. Plan B, impeach Sara. Manalo sa Senado, win as many Senate seats as possible, and then remove Sara Duterte. Didn't work. Natalo sila sa halalan. And Plan C, iluklok si Remulla bilang ombudsman and then file cases against Sara Duterte para hindi siya makatakbo sa 2028. Fizzled out. So, anong gagawin mo? Go back to Plan A. Balik ka doon sa drug war. At ikulong mo, subukan mo uli na mag-create ng story about drugs connecting now Sara Duterte to the drug war. At labuin mo na ng labuin yung istorya na ito hanggang makalimutan na ng mga tao kung ano ang totoong nangyari sa Pilipinas. Ganun tayo katanga sa isip ng gobyerno sa kasalukuyan. Nalilituhin lang tayo sa dami ng mga istorya and then malilimutan mo na kung anong nangyari. Naaalala niyo pa ba si Paulo Tantoco? Kung medyo nalilimot nyo na siya, well, gumagana ang operation ng gobyerno. This disinformation and this information manipulation, gamit po pati ang mainstream media, may be working against you. And that is why it is important for us na tayo mga independente, na mga nagpapahayag lang ng katotohanan, kahit hindi tayo bahagi ng mainstream media, ay dinideklara natin sa inyo ang katotohanan. At huwag kayong basta maniwala sa akin, yung mga sinasabi ko. Magsaliksik din kayo, mag-aral din kayo. Sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.